Isang magandang gabi po sa lahat. Welcome to my channel. For today's video, may gagawin tayong cellphone na Oppo A37. Ang problema nito, ayaw siya mag-charge. Ayaw tumuloy yung kanyang charging. Kaya atin tong gagawin kung ano yung problema niya. So try natin siyang i-charge. Yun, hanggang dyan lang siya. Ayaw siyang mag-green. Kahit i-charge to ng 1 oras, hindi ito mag-charge talaga. So try natin i-check yung ano niya, voltahe sa galing sa charging port papunta sa output ng battery. Itong cellphone din dito, ano to, yung sira din dito yung LCD niya. So pinalitan ko to ng LCD na galing sa online sa Shopee. So pag-plate ko ng LCD niya, meron pa palang problema yung hindi siya nag-charge. So hindi ko na pinakita yung pagkabit ng LCD kasi mataas ng video. So dito na lang tayo sa yung problema niya, yung hindi nag-charge. Unang gagawin, mag voltage checking para malaman kung saan talaga ang problema, o sa motherboard ba, o may shorted ba, or ano. Ito sa ganitong pag-test, wala siyang lumalabas na voltahe sa kanyang out. Wala siyang 4.3. Dapat meron tong 4.3 na voltahe pag sinaksak na yung charger. 1.2 lang. So wala siyang lumalabas. .7, 2.4, yun, wala siyang 4.3. So wala pala siyang wala siyang ground, kaya pala hindi siya nagcha-charge. Wala siyang grounding o kulang siya ng ground. So buksan natin yung charging board niya, lagay natin ng ground. So check muna natin dyan kung saan tayo maglalagay ng ground. Check natin yung niya, kung saan yung kulang sa ground. So dyan sa tayo maglalagay ng ground.
Kasi yung ano dyan, ground, puro yan siya ground. Yung naka-test point, puro yan siya ground. Atin mo nang i-check yung ano niya, yung continuity kung saan tayo magtatap ng wire para sa kanyang ground. Hanapin muna natin yung ano niya, kung saan tayo magtatap. Kasi kulang siya ng ground. Yan, magtatap tayo sa ano, yung wire na ginamit ko, yan yung sa mga sirang motor ng DVD, yung sa kanyang spindle motor. Yan yung wire na yan. Mas maganda yung gamitin sa mga ano, pang jumper, kasi manipis yung ano niya, yung wire, saka matibay. Ito rin yung gamit sa mga ano, sa mga LCD TV, yung mga kulang ng, yung mga napuputulong linya sa BGH at sa BGL. Ito rin yung ginagamit para pang jumper. So dyan tayo naglagay ng ground sa ano niya, sa first pin ng ano, grounding. So ayusin muna natin, putulin natin para hindi sumabit yung wire, para hindi siya maputol pagtakip. Hinangay muna natin para makabit na sa ground. Nanginginig ng kamay ko dito kasi medyo pasmo na rin. Masipag kasi itong kamay na to, maraming ginagawa, kaya napapasmo kasi naghugas agad kahit na nasa trabaho. Asa gustong magpagawa ng ano dyan, mga cellphone, yung mga sirang LCD, pwede po kayong mag-contact sa akin or mag-message na lang sa ano, dito sa channel ko. Pero sa ano lang, sa biliran lang, hindi sa ibang lugar, hindi sa Manila,
sa biliran lang po na location. Cellphone, yung mga TV, yung mga LED TV, o yung mga appliances na mga sira, pwede ako mag-home service. So tapos na yung pag-jumper ng ground. Ayusin muna natin yung wire para hindi siya sumabit. So isara natin. Try natin kung gagana ba yung battery, kung mag-charge na siya. Pag hindi pa rin, next step tayo. Try natin saksak. So sa ganitong sitwasyon, wala pa rin siya. Hindi pa rin siya tumutuloy. So second step na gagawin dito, yung battery niya. Check natin yung battery fuse. Baka na-open siya, kaya hindi siya okay naman yung niya. Okay na yung sa out niya, meron na siyang 4.3. Second step, yung battery na, baka may siya, open na yung fuse niya. So check natin yung battery. Yung mga battery kasi may yan siya, may mga battery fuse. Kapag na-open yung battery fuse niya, yung fuse na doon, hindi talaga siya mag-charge. Ito na yung battery niya, tinanggal ko na. Pero kung kaya pang i-repair yung battery, mas maganda kaysa naman sa bibili ng bago naman pero madaling malubat. So mahal din ang battery ngayon. So ito, pwede pa siya ma-repair. Pwede pa siyang gawan ng paraan para maayos siya. So tinatanggal natin yung yung cover ng battery kasi nakabalot siya ng plastic. Dahan-dahan tanggalin para matignan yung ma-check yung fuse niya. Yung ibang battery naman, siya, lumulubo. So, kapag lumubo na yung battery, wala nang chance na maayos pa yun. Kailangan na to siyang palitan kasi parang na siya, sumabog na ba. Lumubo na yung niya. Hindi na yun siya magpa-function kasi parang sabog na yung battery. Kailangan ng palitan. So sa ganitong paraan, ito yung tinatawag na bawal na technique. Para makasave naman yung yung may-ari ng cellphone, para hindi na siya bibili. So tinatanggal ito dahan-dahan.
Itong video na to mga sir, hindi ito sa mga, para lang to sa mga electronics, yung sa baguhan pa lang sa electronics. Wala po ito sa mga bata na ano, para lang po to sa may mga kaalaman sa electronics. Kasi kapag ano lang, baka walang idea sa electronics, baka lalong masira ang iyong gamit. Mas maganda ipagawa na lang sa ano talaga, sa technician, yung legit na technician. Ito po ay ano lang, idea sa mga technician na hindi pa to alam, sa mga baguhan na katulad ko. Itong video nito ay makakatulong po sa pagre-repair ng mga cellphone, ng mga LCD. Check natin to yung fuse nya. So okay naman yung fuse nya, pero ba't hindi siya nagcha-charge? So gawin natin dito, tsampiran natin yung fuse, or mas maganda palitan ng ano kung meron pamalit. Pero okay din naman yung jumper na lang gamit ang Sordeling LED. Pero kung meron kayong mga fuse dyan, mas maganda yung fuse talaga. Pero ito okay rin naman tong ano, pag jumper. Okay naman siya kasi naka-express na ako niyan. Okay naman siya, hindi naman siya nagba-back job. So sabihan lang si customer na pag nag-charge talaga ng cellphone, dapat yung cellphone talaga naka-off siya, nakapatay, para yung battery hindi madaling masira. Yung iba kasi nagcha-charge, nagagamit ng cellphone, isa yung dahilan na yung cellphone talaga, yung battery ng cellphone madaling masira. Kasi yung cellphone ng battery, umiinit yan siya kapag ginagamit, lalo na kapag nagcha-charge. So dapat hindi po yan siya dapat gawin. Dapat talaga naka-off yung cellphone kapag nagcha-charge, para matagal masira yung battery ng mga cellphone nyo. So ito, parang tapos na to. Nawala lang yung video. Nawala lang yung cellphone, parang natapunan. So pakita natin. Ayan, tapos na yan. Binabalik ko lang yung yung plastic niya na nakabalot. So try natin to. Sana maging okay na. Sana magtuloy na yung charging niya. Okay. Saksak natin. Kung magcha-charge na siya. Okay, let's charge. Tagal
Yun, okay na siya. Salamat. Nag-charge na rin siya sa wakas. Yun, okay na siya mga sir. Salamat po sa panonood ng channel ko. Please po, pa-subscribe and like and share po sa video na to. Marami pong salamat at magandang gabi. Thank you po.